Simula pagkabata ko na hindi ko kayo pinabayaan. Wala akong ginawa kundi sundin ang mga utos niyo. Pagsilbihan kayo, tanggapin lahat ng pananakit niyo sa akin. Bugbog na yung katawan ko sa inyo, Nay. Baka pwede pong ligahan ko naman yung sarili ko. Sundin ko yung kaligayahan ko. Sige, tignan ko kung gusto ka pa ng lalaki mong yan pagkatapos nito. Ayon sa Republic Act No. 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, under Section 3B, any act that debases, degrades, or demeans a child's dignity is considered child abuse. Ibig sabihin po niya na anumang pananakit, pangiinsulto at pagmamaltrato na nakakaapekto sa pag-iisip, pangangatawan at dignidad ng isang bata ay maituturing na child abuse at maaari itong magresulta sa pagkakakulong ng taong nang abuso. Paano kung ang nang abuso ay mismong magulang ng bata? Kagaya ng ating masalimuot na totoong kwento ngayong gabi. Ano kaya ang dahilan para umabot sa physical at verbal abuses ang isang ina sa kanyang kawawang anak? At sa huli ba'y mapapatawad pa ng anak ang taong nagbigay sa kanya ng buhay, pero halos patayin naman siya nito sa pamamahiya at pananakit? Tunghayan dito sa aming episode na pinamagatang My Mother, My Abuser. Mahal, tama na muna yan. Aral ka ng aral eh. Mahirap mag-aral kung walang laman yung tiyan mo. Wala na nga pumapasok sa ulo ko eh. Gutom ka na yun. Gutom na ako. Tamang-tama. Pinagluto kita ng paborito mo. Parang naaamoy ko na. Paborito ko. Siyempre. Alam ko naman yan ang gusto mo eh. Yun oh, may itlog na maalat pa. Ay, teka lang yung sinangag. Nagluto kita ng sinangag. Yan. Panalo to. Thank you, Lord. Ito, kapares niya. Teka, ibilis dito ang bag. Ay, andito na pala. Papasok mo po. Milet. Ang nilat ko. Halika na. Anak, hindi ka papasok sa school muna. Kakain ka muna. Hindi pwedeng walang laman yung sikmura mo. Anong gusto mo? Parehong paborito mo ito. May itlog na maalat. Sige po. Sige. Kain ka marami. Naman Pareho yan kayo. ako. Mana lang po ako sa'yo, Tay. Pero sa ganda, kay nanay naman. Pero alam mo, anak, ang totoo niyan, si Papa mo talaga ang kamukha mo. Dahil siya ang pinaglihan ko nung pinagbubuntis kita. Oh. Ayun naman pala eh. Kay tatay ka nagmana, kaya ganyan ka kaganda. Pero syempre, Swerte. hindi, mas maswerte ako dahil ikaw ang pinakamamahal. Ito na, anak. Dalawa kayo. Kamatis, gusto mo ba? Milet, kamusta naman ang pagsasama ng mga parents mo noon? Tita, nung start kasi, masaya talaga. Kasi syempre, wala pang problema, bata pa ako. Oo. Kumpleto kami tatlo. So, everybody was happy, masaya. Nararamdaman ko naman na may pagmamahal. Bakit ngayon ka lang, ha? Umaga na. Saan ka nang galing? Sa trabaho. Di ba nga umi-extra ako pandagdag sa gastos natin dito? Sa araw naman, nag-aaral ako. Hindi kasi dumating yung kapalit ko kagabi. Kaya nag-straight na lang ako. Totoo ba yan? O baka naman mamaya may iba kang babaeng inuuwian. Teka lang. Baka yan yung nirereto ng mga magulang mo sa'yo, ha? Ano ko ba, Zenaida? Pwede ba huwag mo nga idama yung mga magulang ko dito? Halos wala nga akong oras sa inyo ni Milet eh. Mambababae pa ba ako? Eh yun na nga eh! Wala ka nang ang oras sa aming mag-ina! Kaya huwag ka magtaka kung pinagdododaan kita! Wala akong ginagawang masama. Kaya huwag ka magbintang. Hindi mo ba naiisip? Mas pinili kitang pakisamahan kahit alam ng mga magulang ko, pinag-aarapan nila ako? Zenaida, nagsinungaling ako sa kanila para sa'yo at sa anak natin. Oo na, sige na! Alam ko na, ayaw na nga sa akin ang pamilya mo, di ba? Kasi nga, hindi man lang nga ako nakapagtapos ng elementary!
Kaya nga natatakot ako eh. Na yung babaeng ipapalit mo sa akin, nakapag-aral, edukada, may kaya sa buhay! Wala nga akong babae! Bakit ba kulit mo? O sige, kung hindi ka nagsisinungaling, sagutin mo ako ngayon. Eh bakit ayaw mo akong pakasalan? O hindi ba? Ang tagal ko na nag-iintay para pakasalan mo ako! Bakit ayaw mo akong pakasalan? Dahil na naman ba sa mga magulang mo? Zenaida, pagod ako! Pwede ba? Ayoko makipagtalo! Napakasinungaling mo! Ang sinungaling mo! Napakawalang yan! Tumigil ka na, ha? Ang walang yan! Zenaida, ano ba? Tumigil ka na! Pagod na nga ako sa trabaho, ganyan ka pa! Sinungaling! Wala akong babae! Sinungaling ka! Pinagsisinungalingan mo ako! Madalas masaksihan ni Milet ang pag-aaway ng kanyang mga magulang noon nang dahil sa selos at kung ano-ano pang pagbibintang ng ina niya sa kanyang ama. Hanggang sa Ang hinala ko? Napupunta ka sa babae mo? Oh, tama ang hinala ko, hindi ba? Tama ako? Oo. Oo na, sige na. Lahat na sinasabi mo, tama. Hindi ka naman nagkakamali. Ako na lang parating masama. Lahat ng binibintang mo sa akin, totoo yun. Kita mo na, edi tama nga ako! Tama ako sa lahat ng sinabi ko! May babae ka at sinungaling ka! Totoo lahat yon para matigil ka na. Alam mo, sa totoo lang, lalayasan kita dahil sawang-sawa na ako sa kakabunganga mo. Hindi mo na ako binigyan ng katahimikan eh. Puro ka duda. Puro na lang ako masama. Ako na lang parating mali. Ayoko na. Nakakasama ka na, Zenaida. Tay, huwag po kayong aalis. Huwag niyo po kami iiwan ni nanay. Paano na po ako? Sino na po magtuturo sa akin ng assignment? Kaya po ako magaling sa school dahil po sa inyo, Tay. Ayoko pong mawala na tatay. Dito lang po kayo. Huwag niyo po ako iiwan. Ito naman ba? Kaya mo na yung tatay mo! Yung tatay mo may mahal na ibang babae! Pinagpalit na tayo sa ibang babae na yung tatay mo! Hindi niya tayo mahal! Hayaan mo yun siya! Hindi po yun totoo. Mahal po tayo ni tatay. Hindi ko po, Tay. Mahal niyo po kami ni nanay. Basta tatandaan mo, ha? Mahal na mahal ka ng tatay mo. Pero kailangan ko nang umalis. Huwag niyo po akong iwan dito ko lang. Alis na ang tatay ko. Ulit, itawa mo na ako. Itawa mo na ako, Ulit. Sige na. Sinabi ko na sa'yo! Sinabi ko na sa'yo, tumigil ka! Hayaan mo siyang lumayas! Hindi na lumayas ang tatay mo! Ayaw mo yung ulas! Lumayas ka na! Lumayas ka na! Hindi na lumayas mo kami mag-ina! Tama na! Ano ba? Hindi mo na! Hayaan mo yung umalis ka na! Lumayas ka! Iwanan mo na kami! Iwanan mo kami! Hayaan mo siya! Hayaan mo siya lumayas! Nelly. Hindi na talaga babalik si Cornelio. Nay, papasok na po ako. Hihingi po sana ako ng baon. Saan ako kukuha? Wala! Nay, sorry po kung sa'yo po ako humihingi. Wala na po kasi si tatay. Bata ka! Sumasagot ka pa! Natututo ka ng sumagot ka ba ulit? Ulit ka, ha? Mana ka sa tatay mo! Mana ka! Mana ka sa tatay mo! Sagot! Ha? Hiya ka, bata ka! Maldita ka! Sagot ka ba? Sagot! Mana ka! Mana ka! Tatay mo! Paano yung salukin ka? Tigilan mo nga yan! Bakit ba sinasaktan anak mo?
abuse, dun po talaga nag-umpisa nung mawala yung father ko. Anong mga pamamaraan yung tinuturing mo na physical abuse? Yung hawakan po ng walis, yung yantok, yan. Kailangan po matikman ng katawan ko. Tapos, hangiran po ng kulambo. Nung unang panahon kasi ang hangiran ng kulambo, yung bakal. So, natikman ko rin po yun. Wala siyang nabigkas sa'yo habang inuupakan ka niyan. Na-mention niya nga po na, para kang tatay mo, wala kang kwenta. Yung ganyan. Dito na ako ah. Uy, ba't ka ba nagmamadali? Hindi na ba tayo kakain? Hindi na eh. Sorry kayo na lang. Kita na lang tayo sa school bukas ha. Sabi niya kakain pa tayo. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa tapos ang klase mo ah. Gumawa lang po kami ng school project. Totoo po yung sinasabi niya. May project po kami. Talaga ba? Nagsama ka pa ng kakuntsaba mong lakwatsera. Oo, kami. Totoo po. Pili ko na bata. Pumasok ka sa loob. Pumasok ka sa loob! Pumasok ka sa loob! Sinungaling ka. Kinakausap kita ng maayos. Sumagot ka. Lakwatsera ka. Sinungaling ka. Napakasinungaling mo. Napakasinungaling mo. Napakasinungaling mo. Nakanta ka. Napakasinungaling mo. Nagsasinungaling sa inyo. Hindi po. Hindi po wala po ako Ka sa ginagawa. tatay mo. Ha? Yan, ha? Yan ang bagay sa'yo. Dahil niloloko mo ako. Tay, hindi ko po kayo nilala. Tay! Ano? Ayaw mong pumasok sa loob? Gusto mo pang masaktan? Ha? Gusto mo pang masaktan? Tama na po! Meron bang effort ang father mo na makontak ka niya? Wala po actually. Tumigil ba yung pang-aabuso sa'yo ng maman mo? At kailan? Nung hanggang high school, even Oo. mga first few years of college, Hindi ka ba naawa sa kanya? Nung simula nung umalis si Kuya Cornelio, naging masama ka sa kanya. Ay, anong magagawa ko? Tuwing makikita kong mukha niya, naaalala ko yung tatay niya. Buisit. Bakit siya ang pinagbubuntangan mo ng galit? Dahil malas siya. Dahil wala siyang kwenta. Ate, hindi kasalanan ng bata. Iniwan ka ni Kuya Cornelio. Iniwan din siya ng tatay niya. So pareho lang yung sakit na nararamdaman ninyo. Dapat nga mahalin mo yung bata eh. Dahil kayong dalawa na lang yung magkasama. Pwede ba, Lydia? Umuwi ka na nga. Tsaka tigil-tigilan mo na yung sermon mo sa akin. Ang sakit na ng tenga ko. O tingnan mo, sermon pa lang yun, nakakasakit na. Eh paano kung binugbog pa kita? Subukan mo lang. Ate, maswerte ka na anak mo si Mulit. Bait na bata yan. Alam mo kung ibang anak yan, nilayasa ka na dahil sa mga pang-aabuso mo. Eh, di gawin niya. Para pareho lang sila ng tatay niya. Parehong walang utang na loob. Pagkatapos mong palakihin, iiwanan ka. Oy, tandaan mo, wala ka sa mundong to kundi dahil sa akin. Hindi po ako aalis na hindi ko kayo iniwan. Milet, tandaan mo, pinalaki kitang mag-isa. Lahat ng hirap sinolo ko dahil wala namang binibigay na sustento yung tatay mo. Kaya lahat ng pananakit ko sa'yo para sa kabutihan mo, para hindi ka mapariwara. Naiintindihan mo? Opo, Nay. Naniniwala siya na ang sakit ng katawan ay gumagaling. Pero ang hindi pa niya batid noon, ang paulit-ulit na pananakit at pamamahiya ng kanyang ina ay magkakaroon ng malalim na sugat sa kanyang pagkatao. Hindi na po talaga ako binalikan ni tatay, no? Wala siyang pangangamusta, sulat. Nag-birthday ako. Bukas ko. Wala pa rin. Milet, ka mabibigla ah. Nabalitaan ko kahapon sa kumari ko na kasawa ulit yung tatay mo. Kung gano'n mo, di mo talaga sila magkakabalikan ni nanay.
wala na talaga akong kakampi. Wala po silang magkabalikan ng nanay mo eh. Sana man bago nag-asawa ulit si tatay, sana kinausap muna ako ni tatay. Milet! Anong sinabi mo? Nakausap mo ang tatay mo? Narinig ko kung anong sinabi mo. Sinabi mong nakausap mo ang tatay mo. Anong alam mo tungkol sa kanya? Nakausap ba kayo? Ika, huwag kang magkakamali ng sagot sa akin. Tatamaan ka! Tinig na dinig ko kung anong sinabi mo. Ate, ako na magsasabi sa'yo, ate. Huwag kang makialam! Ano, Milet? Magsalita ka! Nakausap mo ba ang tatay mo? Si tatay daw po, may bago ng asawa. Nagsisinungaling ka pa sa akin na nagkakausap kayo ng tatay mo? Nagkikita kayo ng tatay mo? Nagkakausap kayo tapos sinatago mo sa akin? Hindi mo sinabi sa akin? Ayaw mo magsabi sa akin? Huwag ka makalam dito, hindi kita kinakausap! Pumasok ka sa loob! Pumasok ka sa loob! Diyan ka sa masasaktan ka! Ate! Diyan ka lang! Huwag kang makialam! Tigilan mo naman yan! Wala po talaga, hindi ko po alam. Ito igaganti mo sa akin? Napakawalang kwenta mong anak. Pati sarili mo yun. Sinasaksak mo sa likod. Wala kang talagang kwenta. Kung alam ko lang, noon pa, hindi na kita binuhay na magkikiganyan ka. Wala kang kwenta. Ito. Yan ang bagay sa'yo. Para malaman mo kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin. Huwag kayo dyan sa akin eh. Bakit lagi niyo po akong sinasaktan? Bakit hindi niyo po ako pinapakitaan ng pagmamahal? Hindi ba anak niyo po ako dapat kayo po ako nang nagmamahal sa akin? Hindi! Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Dahil pareho kayo ni Cornelia. Dahil anak ka rin. Pareho lang kayo na niloloko ninyo ako. Pareho kayong manloloko. Walang hiya ka, wala kang kwentang anak. Ano? Ayoko na po. Kulang pa yan? Ayoko na po. Sa susunod pa, duduguin ko yung muso mo. Hindi ka ba humingi ng tulong kahit man lang sa tiya mo? O Yung nakababatang kapatid ng mother ko. O, auntie Siya mo. kasi po yung naka-witness nung mga nangyari. So, meron time naman po na lumalapit siya, uy, tama na yan. Baka masobrahan na. Tama na kasi, lalo na kung duguan ka na, tapos ayaw ka pang tigilan. Duguan? Nangyayari ba yon? Yung dugo, alam mo ba ibig sabihin ng duguan? Ayaw ng nanay ko ng simpleng latay. Kailangan may konting blood. Hindi na tumigil si nanay sa pananakit sa akin. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. At ang galit niya kay tatay sa akin yung binubukas. Gusto mo, doon ka na muna tumira sa amin. Hindi ko po iiwan si nanay. Ayaw kong gawin sa kanya yung ginawa sa kanya ni tatay. Kahit na alam niyo naman na walang araw na hindi niya ako sinasaktan.
makaligtas man po ako. Masasakit na salita naman ang maririnig ko. Ayoko pong gawin yun. Alam ko, bata ka pa lang halos araw-araw ko naririnig yung pag-iyak mo. Pasensya ka na ah. Hindi ko mabago yung kapatid ko eh. Ilang beses ko naman sinubukan kausapin pero parang pingi siya sa mga paliwanag ko eh. Bakit po parang masahol pa sa basura tingin niya sa akin, Chang? Mahirap po ba akong mahalin bilang anak? Napakabait mo, Milet. Wala akong maisip na dahilan na hindi ka mahalin ng nanay mo. Ramdam ko naman na may pinagdadaanan yun hanggang ngayon eh. Hindi man natin maintindihan dahil isa siyang ina na dapat kumakalinga sa anak niya pero baliktad yung ginagawa niya. Siya nga ako, dapat ako nang nagtatanggol sa akin eh. Pero siya pa nananakit sa akin. Kung hindi ako mahal ng nanay ko, sino pa po magmamahal sa akin? Wala na. Wala na. Nag-isa na lang ako. Mahal kita. Anak na rin kita. Tandaan mo yan, ha? Dito lang ako para sa'yo. Sa kabila ng tila walang katapusang verbal and physical abuses na dinanas ni Milet mula sa ina, pinilit niya itong intindihin at mahalin hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo. Kahit maraming nagpapayo sa kanya na lisanin na niya ang kanyang mapang-abusong ina, hindi pa rin niya ito iniwan. Bagkus, mas lalo pa niya itong pinagsilbihan. Miss, gusto mo sumabay ka na sa akin pa uwi? Mukhang uulan naman eh. Hindi, okay lang. Thank you. Mahal, ibig sabihin, mahal magkasakit. Tsaka, prevention is better than cure, di ba? Paano ka sasabay sa'yo? Wala ka namang payong. Pero may jacket ako. Wala ako payong pero may jacket ako. I'm sure ako kasya tayo dito. Sige na, hatid na kita. Dalaga ka na, syempre may nandigaw na sa'yo, di ba? Anong mga katangian ang nagustuhan mo dun kay Arman? Tita, kasi meron kaming common na interest. Mahilig po kami sa music. Hindi ka ba natakot nung na baka magalit na naman ng mama mo dahil matuklasan na may boyfriend ka? Sayang. Dapat mas lalong lumakas yung ulan. Nakauwi tuloy tayo agad sa inyo. Bakit? Wala lang, para mas nakasama sana kita na mas matagal. Ikaw talaga pala biro ka. Ay, magandang gabi po. Sino yung lalaking yan? Si Arman po. Kasi simula mo pa lang sa trabaho, lalaki agad yung inaatupag mo. Lolokohin ka lang yan. Hindi naman po nanliligaw si Arman. Nako. Pare-pareho lang yan. Doon din ang punta niyan. Mga style bulok. Parang tatay mo lang din. Iiwanan ka. Arman, salamat ah. Ingat ka. Alis na po ako.
naman pong ganun. Nagmagandang loob lang yung tao na ihatid ako dito sa bahay. Lulusot ka pa eh. Alam ko yun yung mga ganyan. Alam mo, Milet, kilala kita. Kung hindi ka lumalandi, hindi ka lalapitan ng lalaking yon. Ayoko nang makikipagkita ka pa sa lalaking niya ulit, ha? Akin yung sweldo mo. Mamaya busin mo pa dun sa lalaki mo. Milet, Arman, pasensya ka na ha. Pero bawal na ako makipagkita sa'yo eh. Milet. Dahil ba ito sa nanay mo? Usapin mo ako. Milet! Lumalaban ka na? Lumalaban ka na? Lumalaban pa yung mga ito! Hindi ka na! Sige, tignan ko kung gusto ka pa ng lalaki mong yan pagkatapos nito! Tayo mo! Ang tigas ng ulo mo, ha? Sige, sige. Nakita mo, ito ang bagay sa'yo. Paano kung magulang ang nang abuso sa kanya? Kanya mismong anak yun, ano ha? At sasabihin ng magulang niya, I'm sure, ano yan matigas ang ulo ng batang yan Ito naman dinidisiplina ko lang sasabihin niyang ganyan. Hindi yun disiplina. Yun ay pang-aabuso. Kasi pag nagdidisiplina tayo ng bata, hindi ba't may kasama yung pagmamahal, guidance, ginagabayan natin, tungo sa kagandahang asal. Oo. And usually, ang effect niyan, na-appreciate ng bata na pinagsasabihan siya, so maaring sa panahon na yon sasama ang loob, pero after that, ma-appreciate niya. Pero ang pang-aabuso, hindi, dahil ito ay may pananakot, pananakit. No? At ang effect naman nito ay trauma. Lalayas ka? Gusto mo akong iwan? Sige. Total, malakas naman ang loob mo dahil alam mong kaya mo ng sarili mo. Gayahin mo yung tatay mo na iniwan at pinabayaan ako. Simula pagkabata ko na hindi ko kayo pinabayaan. Wala akong ginawa kundi sundin ang mga utos niyo. Pagsilbihan kayo, tanggapin lahat ng pananakit niyo sa akin. Bugbog na yung katawan ko sa inyo, Nay. Pati pagkatao ko, baka pwede pong lagaan ko naman yung sarili ko. Sundin ko yung kaligayahan ko. Bago pa po ko tuloy ang masiraan ng bayad sa lahat ng mga puso niyo sa akin. Pagmamahal ng isang ina ang tawag doon. Pinoprotektahan kita sa mga taong manloloko at sa mga taong hindi kayang tuparin ang mga pangako nila sa'yo. Bakit? Sa tingin mo, kung hindi kita dinisiplina ng ganito, magiging maayos ang paglaki mo? Kung hindi kita pinaalalahanan, sa tingin mo, hindi ka matutulad dun sa mga katulad ng ibang diskrasyadang babae dito sa lugar natin? Ginawa ko yun dahil anak kita. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Hindi, Nay. Simula nung iniwan kayo ni Tatay,
Ang galit niyo sa kanya. Sa akin niyo pinuhos. Ginawa niyo akong punching bag. Kahit kailan din niyo ako minahal bilang anak niyo. Walang ina ang gusto sinasaktan ng anak niya. Walang ina ang gusto sirayan ang pagkatao ng anak niya. Pero ako na'y durog na durog ako sa inyo. Durog na ako. Hanggang sa pagtulog ko, napapanaginipan ko pananakit niyo sa akin. Nakikiusap ako sa inyo. Palayain niyo na ako. Kasi hindi ko na kaya. Hindi ko na ako kaya. Hirap na po ako. Pagod na po ako. Gusto mo lumayas? Gusto mo akong iwan? Sige! Lumayas ka! Lumayas ka dito! Iwanan mo ako at magsama kayo ng tatay mo! Magtibang kayong dalawa sa pag-iwan sa akin! Layas! Masakit man kay Milet na iwan ng ina, kinailangan niya itong gawin bago pa niya masaktan ang kanyang mama at ang kanyang sarili. Amanda, huwag mag-alala. Dito lang ako. Kahit kailan, kahit saan, humihintay ako para sa'yo. Sandali lang. Nay? Nay? Bukas ang pinto kaya pumasok na. Huwag ka mag-alala. Gusto ko lang makita ang apo ko. Wala sila eh. Lumabas sila ng daddy niya. Baka naman lulong din sa gadget ang bata. Dapat maging mahigpit ka. Kailangan may disiplina.
Hindi ko pinapalaki sa palo ang anak ko. Ayokong pagdaanan niya ang sakit na dinanas ko sa mga kamay niya. Ayokong lumaki siya na may puot at galit sa akin. Tama ang ginawa ko. Napalaki kita ng maayos at matino. Hanggang ngayon ay wala pa rin pagsisisi sa inyo. Bakit ako magsisisi? Wala akong ginawang masama. Hindi niyo pa rin matanggap na masakit lahat ng ginawa niyo sa akin. Lahat ng pang-aabuso at pamamahaya na ginawa niyo sa akin sa loob ng maraming taon. Kaya lahat ng yan, nagdulot ng malalim na sakit. Malalim na sugat sa pagkatao ko. Nakakala ko nga ako, nag-ilom na eh. Pero ngayon na nakikita ko kayo sa harapan ko, babalik lahat ng sakit. Para akong pinabangungot. Huwag mo na akong sumbatan. Masamang inaman ang tingin mo sa akin. Pero, itong masamang ina na to, ang nagturo parang maging maayos ka at maging matino. Babalik na lang ako kung nandito na ang apo ko. Akala ko na pumunta kayo dito para mag-sorry. Akala ko hingi na kayo ng tawad sa akin. Pero wala pala sa bokabularyo niyo ang pagsisisi at pagpapakumbaba. Kaya hindi ako nagtataka na naiwan kayo mag-isa. Na walang nagmamahal sa inyo. Kundi ako. Sa kabila ng lahat na iman, minahal ko kayo. At hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin kayo. Kung nagkaroon sana ng pagkakataon na magka-heart-to-heart talk kayo ng mama mo, what would you have said to her? Magpapasalamat pa rin po ako sa kanya. Mm-hmm. Kasi kahit naman po anong nangyari, siya pa rin po yung mother ko, given na po yun. Nakaramdam ako kahit konting pagmamahal nung bata ako. Nakaramdam naman ako eh. So, magpapasalamat pa rin ako sa kanya na binuhay niya ako. Kasi kung hindi niya ako binuhay, hindi ko ma-experience itong buhay ko ngayon with my husband and my son. So, I will be thankful. Still thankful. Ay, nako, Milet. Maraming salamat sa iyo, Milet, ha? Thank you, everybody. Thank you so much. Mahirap para sa akin yung intindihin at tanggapin na may ina na nagagawang saktan ang kanyang anak. Maaaring may personal na rason siya, gaya ng pag-abandona ng kanyang asawa, kaya anak ang napagbuntunan ng kanyang galit. O
O di kaya ganun din ang kanyang pinagdaanan sa sarili niyang magulang. Pero anuman ang dahilan, kahit tayo pa ang magulang, wala tayong karapatan na abusuhin ang bata na biyaya sa atin ng Diyos. At kung tayo man ay nagkasala sa Kanya, sana tayo'y magpakumbaba at humingi ng tawad sa ating anak, gaya ng pagpapatawad ng anak sa kanyang ina. Dahil magkakaroon lamang tayo ng tunay na peace of mind kapag natutunan nating patawarin, hindi lamang yung mga taong nagkasala sa atin, kundi pati na rin ang ating mga sarili. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Nay, paano po ba maging veterinaryo? Bakit mo naman naitanong? Kasi gusto ko pong mga aso, tsaka mga iba pang animals. Dito po si Puti, oh. Kalaro po namin. Kailan pa siya nakagat? Mga 5 araw na. Kuya!